Welcome po sa Men of Light para sa episode natin for the 19th Sunday in Ordinary Time. At ang ating pong ebanghelyo ngayon ay mula sa ebanghelyo ayon kay San Mateo chapter 14 verses 23 to 33. At ang ating episode ngayon ay pinamagatang Spiritual Therapy. Naranasan nyo na hubang matapilok or spraining your ankle? It usually happens in a split second. Para bang hindi mo inaasahan, matatapilok ka na lang bigla. One wrong step, uneven path, or simply rushing without looking where you are stepping, biglaan ka na lang matatapilok. The sharp pain immediately stops your whole world. Hindi ka makakalakad ng maayos, umiika-ika ka, at nawawala yung rhythm mo, yung mga schedules mo sa buhay. Alam niyo po, kamakailan lamang, naranasan ko yan, 2 Mondays ago. Papasok po ako ng opisina sa Social Action Center of Pampanga, ganado and ready for the week. Tapos around 8:30 a.m., pababa po ako doon sa presbytery namin, doon sa isang uneven slope, doon sa grounds ng sakop, bigla po akong natapilok. Lahat po ng aking paghahanda, lahat ng aking schedule, at yung disposition ko, parang bigla-bigla na lang huminto, nawala at nagbago. In our gospel for today, this 19th Sunday in Ordinary Time, Peter experienced also a dramatic spiritual tapilok. We are familiar with the story on how Peter walks on the water towards Jesus. But the moment na nawala yung focus niya kay Jesus at napunta sa mga hangin at sa malalakas na alon, he began to panic and siya ay lumubog para bang natapilok. Alam niyo ho, sa paglalakbay natin sa buhay, we often experience this spiritual tapilok. It happens when life suddenly twists out of control. Biglaang may sakit, financial difficulty, para bang hirap ka sa isang relationship or ugnayan, and a wave of doubt can sprain our faith. Kaya nga po, inaanyayahan ko po kayo ngayon na samahan nyo kami dito sa ating Men of Light episode na pagnilayan natin tuwing kailan nga ba tayo natatapilok sa ating spiritual life at ano ang mga spiritual therapies na paanyaya sa atin ng ating Panginoon in the light of our gospel. Sa ating pong unang segment, ating pong pagninilayan na natatapilok tayo kapag tayo'y nagmamadali. At ang gamot po doon is to sink or to soak in God's presence. Ikalawa, natatapilok po tayo sa ating buhay kapag gusto natin lahat mabilis. At ang spiritual therapy doon ay to swim with effort and patience. And lastly, natatapilok po tayo kapag tayo'y naliligalig, maligalig sa ating buhay. Ang paanyaya is to surrender or to stay afloat. At bago po natin simulan ang ating mga pagninilay, ating po munang pakinggan ang ebanghelyo para sa linggong ito mula sa Gospel according to St. Matthew, chapter 14, verses 22 to 33, na babasahin po sa atin ni Judge Jovay Rosario Mercado. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, matapos pakainin ang mga tao, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kaniyang mga alagad at pinauna sa kabilang libayo, samantalang pinauuwi niya ang mga tao. Pagkaalis ng mga ito, umahon siya sa burol upang manalangin. Nag-iisa siyang inabot doon ng gabi. Samantala, nasa laot na noon ang bangka at sinasalpok ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin. At nang madaling araw na'y sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinilabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo, sigaw nila.
Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot, si Jesus ito." At nagsalita si Pedro, "Panginoon, kung talagang kayo yan, papariyanin ninyo ako sa ibabaw ng tubig." Sumagot siya, "Halika." Kaya't lumunsad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig palapit kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. "Sagipin ninyo ako, Panginoon," sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus. "Napakaliit ng iyong pananalig," sabi niya kay Pedro. "Bakit ka nag-alinlangan?" Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka. "Tunay na kayo ang anak ng Diyos," sabi nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Tayo po'y nagbabalik dito sa Men of Light para sa ating 19th Sunday in Ordinary Time. At ang ating pong episode ngayon ay pinamagatang Spiritual Therapy. At kami po ang inyong makakasama sa pagninilay natin ngayon, Father Justin po ng Social Action Center of Pampanga. Jovay Rosario Mercado po, kumusta po kayo? Net Bukanig po, narito po kami para makisalo sa inyo sa usapin ng Ebanghelyo. Ang saya ko po na kayong kasama ko dito sa ating episode dahil iba't ibang perspective ng pagkatapilok. Pwede nating tignan at yung cure na paanyaya sa atin ng ating Panginoon. Punta na po tayo sa ating unang segment, no? Tayo po madalas ay natatapilok kapag tayo ay gusto natin yung madali, no? We desire for something that is easy. Kapag mabigat ng buhay, our natural instinct is to run towards the path of least resistance. Yung pinakamadali, no? Naghahanap tayo lagi ng shortcut, naghahanap tayo ng easy way out sa ating mga struggles at problema because we want to avoid the pain and the heavy loads. Para bang madalas, seeking quick and easy escape or the easy way out, para ba yung bang magaan na lang, no? Yung bang madali na lang. Naalala ko po, itong karanasan ko ngayon, no? Para bang gusto ko, ano ba yung pinaka-best na paraan, pinakamadaling paraan para makalakad na akong muli at makabalik sa schedule? Yes, Judge. Alam mo, kanina tinatanong mo na ka-experience na ba kayo nang natapilok kayo? Well, literally, natapilok. Ako po, naka-experience na ako. Nag-aaral pa po ako noon sa college. Natapilok ko nung pagbaba ko sa bus, sa plaza ng Guagua. Uneven po yung plaza noon. So, talagang literally, pala pag natapilok ka, magba-blackout ka, no? Talagang black lang talaga ang nakita ko. Tapos, tulad ninyo, at ang mahirap pa, yung kinukwento ko kanina, wala pa pong tricycle noon. Hindi naman ako makalakad pa uwi. Kalesa po ang meron. So, umakyat pa ako sa kalesa, tapos pagdating sa bahay, bumaba pa ako sa kalesa, no? Well, yung experience, yung sinasabi nyo kanina, na yung plano nyo for the day, and all. Ako po kasi, ang tingin ko, kunwari, pag nagkasakit ang tao, or may mga sudden na nangyayari, kamukha nung natapilok ka, it stops you, eh. So, it stops you from the daily grind, parang forcing you to experience life at its slow pace. Forcing you, baka yung body mo, kailangan niya ng pahinga, at the same time, may oras kang magnilay, no? Kung ano yung mas importante. So, tama po yung sinasabi nyo na kung minsan dahil nagmamadali yung tao, nakakalimutan niya na yung road less traveled, kung minsan ay mas maganda siyang kunin kaysa dun sa mabilis. Lalo na ngayon, no? Yung pong mundo ngayon, gusto natin yung bang mabilisan, agad-agad, instant. So, para bang pagka nahinto ka,
para bang yun na kinokorrelate na agad natin na para bang, naku, nagiging inutil na ako, nagwalang kwenta yung buhay ko, wala na akong magawa. Parang nadidiskaril. Nadidiskaril ang ating buhay. nadidiskaril. Yes, Alam Dr. niyo Annette. po, Among Justin, Judge Jovay, yan po lagi yung tanong sa clinic. Dok, ano po yung mabilis na mawalan ng lagnat yung anak ko? Dok, ano po yung mabilis na hindi siya magsuka? Yun nga yung mabilis. Gusto lahat nila mabilis. Tapos, papakinggan ko lang muna. Tapos, gingiti ako, sabihin ko po, alam niyo po, very good nga na may lagnat yung anak niyo. Ibig sabihin, gumagana yung immune system niya. Kasi, there's a process sa bawat sakit, no? Tapos, ibig palang sabihin, kaya siya nagsusuka, baka may beginning infection or may nakain na. So, kagaya nung sinabi ni Judge Jovay, no? It will help you post. Kaya lang, kung nagmamadali ka, lalo mong pinakain ng pinakain, susuka siya kasi hindi pa napapahinga yung sikmura. So, parang sa atin din, no? Everything takes time. Walang mabilisan. Yung nakakatawa po dito, di ba? Siguro dahil di po ba yung before ng gospel na to, nakita ni na Pedro ng mga alagad, yung miracle. So parang, nagmilagro ka, Lord. So, pwede ba? Kung ikaw nga talaga yan, challenge niya si Jesus eh. Makakalakad din ako sa tubig. Kasi ikaw yun, Lord. Parang tayo, no? Lord, nagdadasal naman ako. So, sigurado yan, sasagimugitin mo agad yung panalangin ko. Lord, nagsakripisyo ako, Lakad na ako sa tubig mo. Di po ba yung instant answers? Instant answers. Gusto ko po yung gawin nating tulay dito sa ating pagninilay, yung process, no? Napakahalaga ng process kasi minsan sa sobrang bilis ng buhay, sa sobrang gusto natin, agad-agad may mga resulta na tayo, nakakalimutan na natin yung proseso, no? Pero ito yung paanyaya sa atin, yung para bang spiritual therapy is to sink o to soak in God's presence, no? Sinking in faith, hindi po yun patungkol sa para bang magpapakalunod ka na lang. Sabi nga po sa Kapampangan, parugo-rugo na kamurugo, ganito na lang ako, no? Para bang kawawa naman ako, self-pity. Rather, it means intentionally soaking in God's presence so that His grace can deeply penetrate our hearts. Para bang ang ganda po ng image nung kapag sa mga nagluluto, ano po, yung bago mo luluto yung karne, imamarinate mo muna siya, no? Para mag-soak yung lasa, yung flavor. O kaya naman sa damit din, kapag binabad mo muna yan, bago mo labhan, magiging parang malambot at madaling matanggal yung mancha. Yes, Judge? Doon sa dalawang nabanggit mong example, Among, ang naiiwan sa akin ay be still. Oo. Kasi pag nag-marinate ka, hindi mo yan gagalawin, no? Be still. Pag nagbabad ka ng damit, hindi mo rin yan gagalawin, no? Hindi mo naman siya kagad lalabhan, no? Parang sa atin din, there is value in stillness and there's value in silence. Kung minsan, ang bilis ng buhay, mabilis. Pagkagising mo pa lang, gising mo, up and about ka na, go, 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 get your 10,000 steps. Diba? Get your 10,000 steps, go do this, do that. Kasi, ako guilty ako dyan kasi gusto mong tapusin yung kailangan mong gawin for the day. Yung savoring kung minsan, kaya palagi ako pag tinatanong nila ako kung anong kulang, palagi kong sinasabi time. Kasi yung time lang ba to soak. Kaya lang kung minsan baka yun naman ang hinihingi sa atin, di ba? Kaya lang yun ang iniisip kong gusto mong sabihin sa amin na be still, savor it, soak in God's love. Tapos after that, you're refreshed and again, ready to go. Parang nung pong natapilok ako, parang doon kulit nalasahan. Ang sarap pala ng black coffee. Oh, Hindi mo lang siya isa-shot gano'n para magising ka and all. kasi sinisavor mo siya. Savoring daw po. Yung Yes, pong Doc Cora. umpisa ng gospel natin, di ba sabi niya, si Jesus umakyat sa bundok, tapos To pray. nanalangin siyang mag-isa hanggang umabot na nga siya ng gabi. No? So, palagi ko yun po yung sineset na example sa atin ni Jesus, no? Yung take time. To be still, yung sinasabi ni Judge na to be still. So, sa amin po, pag tinatanong ako, Doktora, how do you go about your day? Lagi ko pong sinasabi, I start the day right. I sit down and take time and pray. No? Kasi nga, pag nauna yung, ang dami kong gagawin ngayon. So, I just say,
I am a beloved daughter of the Lord. I'll start the day with you, Lord. And mafe-feel mo the Holy Spirit will breathe upon you. So, palagi ko kaya na nakalakad sa tubig si Jesus because He took time with the Father. He had quiet time and stillness, sabi nga ni Judge Jovay, with the Father. Naalala ko po si Cardinal, di ba? Siya meron siyang Coffee with the Jesus, Lord. no? Coffee with the Lord, yung every morning. Para bang na-realize ko po nung naging director na ako ng Sakop, no? Para bang naisan tabi ko na yung coffee date namin ng Yes. Panginoon, no? Kaya nga siguro itong karanasan kong Yes. ito, no? And even for us, pagka minsan nararanasan nating matipilok, hindi natin maiwasan, paanyaya sa atin na, anak, mag-date muna tayo, no? Real spiritual transformation happens when we choose stillness over constant noise. Sabi nga po ni Doktora kanina, no, si Jesus, nagsinisimulan niya yung araw niya na magdasal, manalangin, to be with the Father. And even in our first reading, Elijah found God not in the loud wind or the fire, but in the quiet, whispering sound. To heal our soul's deepest stains, matutunawa tayong maghunos dili as we sink ourselves in God's presence through stillness and prayer. At magbabalik pa po ang Men of Light. Please stay with us. Tayo po'y nagbabalik dito sa Men of Light para sa 19th Sunday in Ordinary Time. At ang ating pong episode ngayon ay pinamagatang Spiritual Therapy. Kasama niyo pa rin po kami, ang inyong mga kakwentuhan ngayon, Father Justin, Judge Jovay, at si Dr. Annette. Kung pong kanina, pinagnilayan natin na natatapilok tayo kapag gusto natin madali. And the cure is to sink or to soak in God's presence. Ngayon naman, ito yung talagang paanyaya ngayon ng mundo sa atin. No? Gusto natin mabilis, quick fixes. No? Para bang kamakailan lamang nung nagdinilay ako, sabi ko, ang bilis, August na nga. No? Parang isang buwan na lang. Yan, hihintayin na naman nating kumanta si Tito Joe, no? Kakanta na naman yan. Sumisilip-silip na siyang ganyan. Nagtotono na ng kanyang gitara. Parang kailan lang, yung nakaraang Pasko, and then mag-Easter, Holy Week, Easter, ngayon, August na. This fast-paced culture expects instant answer and instant fixes for every problem. Para bang lahat gusto natin instant, kaya nga nauso na yung mga instant. At nandyan din po, sigurado mag-agree kayo, yung mga instant sakit. No? Para bang naalala ko yung kaibigan ko, sabi niya, walang mabilis na nakakagaling. No? Walang mabilis na nakakagaling. The more we rush, the more damage that we cause sa ating mga sarili. No? Yung bang karanasan ko nga po nung ako'y natapilok, gusto ko agad tanggalin yung saklay. Nakakahiya, magmimisa ka, may saklay ka. Yes, Judge. Naiisip ko po na nangyayari to, na ganito ang palaging gusto ng tao dahil parang may sense of entitlement ba tayo na iniisip natin na nagdasal naman ako, i-grant yung wish ko, yung nababanggit nyo na parang transactional siya. Para bang ikumpara mo yan sa cooking, no? Bago ka isipin natin yung asadong matwa sa mga Kapampangan. Yung asadong matwa, hindi naman siya pagkalagay mo dyan kamukha nung nakikita natin sa mga video na pinagsama-sama mo yan. Pagkatapos nun, ang sarap. hindi mangyayari. Not with cooking. Slow yan. Slow cooking. Lalo na sa ating mga Kapampangan, meron tayong kilayin, meron tayong asado, may adobo tayo, may paksiw na pag tumatagal, lalong sumasarap. So, parang natitrain ba tayo sa patience? No? Yes, you'll get the best outcome if you be patient. Walang masarap na linuto in the end kung matatapos siya ng 5 minutes. Kailangan mo siyang hintayin. Hintayin mo ng 2 araw or yung mga ninuno natin, yung mga humba, no? Araw ang binibilang. Even po yung nutritious food, kagaya ng fermented foods, no? Actually, we encourage fermented foods kasi nga they are food for the brain in reality kasi
you are feeding your second brain, yung gut. No? So, hindi naman ma-ferment ang kimchi ng overnight. It takes a while. And because of that, may live microorganism siya that feeds your gut, no? Yung second brain mo. Parang ganun din sa buhay, di ba? Pagkabuntis mo, hindi na bukas manganganak ka. It takes a while. It takes a while, 9 months, no? Even po sa mga bata, no? Dok, maglalakad na po ba siya? 3 months pa lang. Dapat po hindi niya po lalaktawan yung paggapang, no? Kasi nga may yung sinasabi ni Among Justin, effort and patience, no? Kasi pag hindi muna siya lumakad, hindi muna umupo, nag-crawl siya. Yung actually kino-coordinate niya yung left and right hemisphere ng brain mo. Tapos natututo siyang maging for the first time free. And natututo din siya ng problem solving kasi iikot yung bata, no? So, yung natutuwa ko kay Amo, yung sinasabi niyang therapy. So, kumbaga ito, hindi pa nasaktan yung bata, pero bata pa lang, tinuturuan mo na maging dependent in such a way na meron siyang kalayaan to explore. Ganda po kahit si Father Kenneth, yung pong pinalitan ko sa social action, lagi niyang sinasabi, lagi mong tandaan Among, sabi niya, sa simbahan din, hindi maganda yung minamadali, sabi niya ganun, no? Hindi mo mamamadali ang simbahan dahil may sarili itong pace, no? Para bang kapag gusto mong maging banal, gusto mong maging para bang yung mabait, hindi naman agad-agad matutulog ka ngayon, bukas mabait ka na, no? Para bang the antidote to our impatience, yung spiritual therapy is to swim, no? By putting consistent and intentional spiritual effort sa pagsunod sa ating Panginoon, it requires a steady movement and endurance, even when the progress feels painfully slow. Kasi, di ba po, pag nagdarasal yung tayo, kung minsan gusto natin yung instant, no? Meron bang silbi yung pagpunta ko sa simbahan, nagsisimba ako kada linggo, kung minsan, during the week, no? Nagro-rosaryo ako. Wala naman nangyayari. Ang tanong, di ba buhay ka pa? Di ba buhay ka pa? Wala namang nangyayari sa iyong masama. So, meron kang grace. You're living by God's grace. Kung minsan masyado tayong mapaghanap sa buhay, kunwari, yung mga estudyante, gusto nilang maging doktor, gusto nilang maging abogado, no? Gusto nilang maging pare. All three require extreme patience dahil yung pagdadaanan mo ay hindi madali. Pero pag naman nakarating ka sa dulo, 'di ba? Hindi lang naman yung of course it's an honor, 'di ba? It's also a privilege to be like a doctor, a lawyer, and a priest. Pero yung responsibility mo, kaya nga kailangan kang hubugin kasi hindi siya pwedeng instant lang. Hindi pwedeng bukas doktor ka na, nagbasa ka lang ng isang journal, or lawyer ka na, nagbasa ka ng isang Supreme Court decision, or pari ka na, binasa mo ang isang scripture. Kasi kailangan po natin pagdaanin yung lahat ng kailangan pagdaanin. So, parang sinasabi ko, trust the process. It's a long one, but you have to trust it. And trust the people who will bring you there, no? So, mga professors natin, no? Ang mga mentors, ang mga spiritual guidance counselors natin, mga pare, dadalhin tayo kung saan tayo kailangang makarating. Ganda Agree po ako dyan. Doon po sa mga lahat ng pag-aaral natin, no? Parang yun yung halaga ng OJT. No, para bang hindi pwede yung, siguro pwede naman, pero parang yung OJT is, para may proseso, malasahan mo. Yun nga yung sinasabi ni Judge na madaanan mo lahat. Sa law po, meron din ngayon ganun Meron na pong clinical legal education program para makita ng bata kung anong makikita niya pagkatapos. Yes, Dr. Para pong sa ating lahat, di ba? Sa amin, may 4 years pre-med. Tapos, 4 years. Tapos, gumraduate ka na, may postgraduate internship. Yes. Bago ka pa mag-board exam, no? Yung sinasabi niyong is the experience, no? May tinatawag po sa medicine na clinical eye. Yung pagpasok pa lang ng pasyente, parang alam mo na, no? Or nagsalita pa lang siya, wala ka pang natatanong. Because of experience. It's not, ting, alam mo na, no. Kaya nga, iniikot po kami sa iba't ibang department, no?
Nang sa ganoon, matuto ka sa iba't ibang tao, sa iba't ibang mentor, sabi nga ni Judge Jovay, parang pong sa mga magulang natin, di ba? Yung kino-coach nila, yung kanilang mga anak, sa atin, mga apo, no? Oo, hindi madali. Pero yung sinasabi ni Among sa atin na the therapy of swim, because it takes time. It takes time. Trust the process, sabi nga ni Judge Jovay, kasi kailangan kang matutong how to really walk with life from nadapa to how to stand up. Kasi minsan nakaka-discourage pag nasugat ka eh. Pag masakit, mabilis umayaw. But as we are discussing, yung proseso ng, I got to still now, I learn because of this pain, I'll be more careful. Nalala ko po yung mga pagka nag-gym, di ba? Para bang sa ating katawan. Pagka mag-gym ka, hindi naman nagbuhat ka ngayon, nag-treadmill ka ngayon, sexy ka na, six-pack ka na agad. No? Kagaya rin po sa ating spiritual health. No? Siguro po, panyaya rin sa atin is matuto tayo kay San Pablo in our second reading, who remained deeply committed to praying for his people despite slow progress and heartache. Kapag pakiramdam natin sa ating buhay ay dry ang ating pananampalataya, treat it like a therapy, no? And keep moving forward anyways. Patuloy lang sa pagsisimba, paglilingkod, pagmamahal, pagpapatawad at pagdarasal. Remain patient with the slow, necessary work of love. At magbabalik pa po ang Men of Light. Please stay with us. Welcome po muli dito sa Men of Light para sa 19th Sunday in Ordinary Time. At ang ating pong episode ngayon ay pinamagatang Spiritual Therapy. Nasa ikatlong bahagi na po tayo ng ating pagninilay at kung umabot po kayo dito sa reflection natin na ito, inaanyayahan po namin kayo na i-share ninyo ang ating video, ang ating pong recording para po marami po ang maabot ng ating pagninilay at marami rin po ang magkaroon ng spiritual therapy. Ano? Punta na po tayo sa ating ikatlong punto. Yung pong ikatlong punto is, nagiging maligalig tayo. Yun po yung isa sa mga dahilan, kaya nga po nagkakaroon tayo ng spiritual tapilok, sabi nga. When unexpected storms hit, panic easily takes over and leaves us feeling scattered and overwhelmed. Ito po yung maligalig, you're all over the place, sabi nga. When Peter looked at the fierce wind instead of Jesus, he immediately began to sink under his fear. Nangyayari din po sa atin ito whenever we hyper-focus on our financial concerns, health diagnosis, or family problems instead of trusting God. Para pong dito nauso yung ngayong mga panahon na ito, yung salitang overthinking. Yes. Dito tayo nagiging maligalig. Opo. Over-analysis leads to paralysis. True. Ang naisip ko po dito talagang parang clear picture sa akin, clear image, yung recent na naging viral sa social media, yung 16-year-old lifeguard na sinave niya yung isang bata, a boy, no, a drowning boy. Inabutan po sila ng riptide, no. Ang riptide, alam naman natin ay napaka-dangerous niya. But you have to learn how to deal with it, no? Ang sinasabi nila, you don't swim across it, but you let it, you float and let it, hayaan mo kung saan kanya dalhin. Oo. And that boy, parang talagang yung lifeguard na 16 years old din, hindi naman siya adult eh. Opo. Minor din siya kasi below 18 minor, Talagang yun ang sa akin, hindi niya binitawan yung bata. At hindi lang isang riptide ang rumagasa sa kanila, series of riptides. And in that entire process, hindi niya binitawan yung bata. Nadala niya sa shore. Nasa shore na nga sila, pinapound pa nila sila nung tide. Yung batang yon, handa siya kasi nag-training siya. Hindi naman basta-bastang kakayanin mo yan ng ganun-ganun lang, nang hindi mo naiintindihan yung alon. No? Pangalawa, sa tingin ko, matindi yung pananalig niya sa Diyos. No? Dinala siya na I don't know what his religion is. No?
Pero dinala siya eh. Dahil siguro hindi niya binitawan yung bata, sabi ng Panginoon, ililigtas ko tong dalawang batang ito. They deserve to live and to to live, to give a story of what they have experienced at that moment. Ganda. At least hindi siya nagpanik. Hindi siya nagpanik eh. Kasi may naranasan ako daw, hindi sa tubig, no? Sa harap po ng isang church, simpleng bag lang naman, tapos nahablot ako. So, nandun lahat po nung ID ko and all that, no? So, dahil nagpanik ako, sumisigaw po ako. Yun pala, walang lumalabas na boses. Kasi talagang and then, para po akong magko-collapse, no? Buti na lang, sa tawid, nandun yung community house that time. Pagdating ko, mukha daw po akong paperwhite. No? Only to realize later on, ganun pala talaga pag nagpanik ka. Kahit akala ko sumisigaw ako, akala ko humihingi ako ng saklolo, dahil sa pagkapanik ko pala, walang lumilitaw na boses. No? So, kaya parang yung, ni Among sa atin, no? Yung pag naligalig ka na talaga, kahit alam mo yung gagawin mo, Yes. you lose everything. Nawawala ka na sa sarili mo. And without you knowing it, ang putla na pala. No? Maganda po kasi parang ngayon nga uso talaga yung overthinking. Ano mangyayari? Ano yung susunod? Ano yung gagawin ko? No? Pero the cure for a maligalig heart is to stop fighting the water. At sabi nga ni Judge kanina dun sa nag-viral na video is to choose to surrender. No? Ang ganda po ng image ng float. Yun po yung image ng surrendering. Surrendering, hindi po yun yung pagkatalo, kundi pagtitiwala. No? In the deep water, thrashing around you, only burns your energy kapag ikaw ay naglupasag, no? And causes you to submerge faster, lumubog ka lalo. But when you choose to float instead, you relax, lay your back, and allow the water to effortlessly hold you up. Yes, Judge. Siguro nandun din yung goal niya mo, no? Yung purpose niya, no? Kung babalikan ko yung batang lifeguard. Ang aim niya is to bring the boy safely ashore. So, ang sinabi niya sa sarili niya siguro, gagawin ko lahat, hindi ko siya bibitawan. Hindi naman siya hindi nahirapan. Nahirapan siya kasi yung arms daw niya. Yung entire body niya, pagod na because yung na-experience na po niyo yung current yung how strong the water current is, no? And na-imagine ko dati nung nagkalahar dito sa Pampanga, how strong yung current nung lahar, no? And yet, when people move together, hindi ka makatawid sa ilog eh. Pero pag nagsama-sama kayo, makakatawid kayo. Para bang, for once, isurrender mo yung sarili mo na hindi ka lang nag-iisa, no? Dapat sumama ka sa iba para lahat kayo makatawid dun sa kabilang ibayo. Na-experience ko po yun eh. It was a humbling experience. It was a heartwarming experience, no, sa pagsasama-sama ng mga tao. Siguro yung kagandahan ni Peter, no? Sabi niya agad, Lord, saklolo. No? Pero at least hindi lang siya sumigaw, Lord, saklolo. I believe, ni-reach out din niya yung kamay ni Jesus. No? Kasi baka mamaya sinasaklolo na tayo ni Lord. But we're not giving our time, our hands. Kaya hindi tayo makakapag-float. Kasi it's give and take, no? Yun po yung kagandahan ng freedom, no, na binigay ni God sa atin, no, yung hindi kanya pino-force, pero dito lang ako, Pedro. So palagi ko, Among, ito po yung paanyaya din sa atin, no, that the Lord is just waiting for us to say, do you need help? I'm here to help. But you got to receive the help. Yeah. Yung pong paborito kong quote ni Saint Augustine, the God who created you will not save you without asking you, sabi nga, no? Para bang may effort muna, no? Kailangan din nating tumugon, kailangan nating hingin yung kanyang tulong to recognize our own weakness, pero meron din tayong kalakasan para humingi ng kanyang tawag, no? Yung kanyang tulong, at doon po magsisimula yung tinatawag nating floating, no? To surrender requires us to stop trying to control every detail with our own weak hands, no? Sabi nga po ni Doktora kanina, the moment Peter cried out for help, Jesus immediately reached down to catch him and calm his fears. Paanyaya po sa atin, amidst life's worst storms, peace comes from trusting in the strong, capable hands of the Lord. At magbabalik pa po ang Men of Light. Please stay with us.
Tayo po'y nagbabalik dito sa Men of Light sa ating pong episode na pinamagatang Spiritual Therapy for the 19th Sunday in Ordinary Time. At dito po sa huling bahagi ng ating pagninilay, ating pong babasahin ang inyong mga comments, ang inyong mga reflections din sa ating mga social media accounts. Babasahin po yan ni Judge Jovay. Pasama na rin po yung mga greetings ng mga nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan and anniversaries sa ating mga kaparian at Men of Light community. At gayon din po, bibigay din po ako ng short summary and an assignment. At syempre, tatapusin po natin ang ating episode sa pamamagitan ng isang panalangin na pamumunuan ni Dr. Annette. Sige po, Judge Jovay. Salamat po, Among Justin. Maraming salamat po sa lahat ng mga nag-post ng kanilang comments at reactions sa ating Daylight Reflection at sa ating Men of Light episodes. Sabi po ni Mary Donna Claire Manag, thank you very much po for the beautiful prayer led by Father Edwin Belay. Siyempre, we're proud of Father Edwin. It was truly heartfelt and deeply touched my heart. More power po and God bless. Nagpapasama din po siya sa ating mga panalangin kasi nagse-celebrate po siya ng birthday niya sa August 10. Happy birthday, Mary Donna, at 26th wedding anniversary po nila. Happy wedding anniversary. Sabi po ni Rose D. Macali, abot means sharing of what we have. Again, a beautiful prayer po ni Father Edwin ay rini-recognize niya. Si Dr. Jude Versosa, sabi niya, kay Mr. Dennis Carpio, sabi niya, thank you for preaching boldly the mercy that awaits us in the sacrament of reconciliation. Sumagot naman si Brother Dennis, sabi niya, Jesus wasn't mincing words in this gospel, so I felt neither should I. No? But even his warning points us towards mercy and the chance to return while we still can, sabi niya. Sabi po ni Carlos Gloria, God has chosen us to form us to be closer to Him, and because He is our loving and merciful Father. Sabi ni Annabel Navarro, I love you, Lord, for not forsaking me. Let the Holy Spirit guide us in these days. Indeed. Amen. We need guidance, especially these days. Tapos po, ang ating birthday celebrators sa Pampanga Clergy, our very own on August 11, Father Jonathan Bartolome, ang ating beloved director ng Men of Light. Happy birthday, Among John! We love you! O, diba? At August 12 po, si Father Clark Lois, parang Lois Lane, no? Lois Kiboloy. Sa ating mga mall volunteers naman po, sa August 15, birthday po ni John Lloyd Ruiz. Happy birthday po sa inyong lahat at nagpapasalamat po kami sa aming mga sponsors today. Food sponsor po namin si Miss Joy Espino at The Beautiful Flowers by Nina Angeles. Maraming salamat po, Father Justin. Thank you, Judge Jovay. Ang paanyaya po sa atin ngayon, ang mga spiritual sprains natin o yung mga tapilok natin sa ating mga pananampalataya, hindi po natin inaasahan yung mga yan. Pero maganda ang paalala sa atin ngayon ng ating ebanghelyo, no? If you feel spiritually sprained today, if you are tired of heavy burdens, na gusto mo na lang yung madali na lang, impatient with your healing, gusto mo yung mabilis, or overwhelmed by life storms na talagang maligalig na ang buhay mo, remember the dynamics of the spiritual therapy. Una, to sink or magbabad. Let God's love soak deep into your heart in stillness, silence, and prayer. Ikalawa, to swim or magtiyaga, to put the daily quiet effort of faith. And lastly, surrender, to stay afloat, magtiwala. Stop fighting the waves alone and let Jesus lift you up. Siguro ho, maganda hong i-practice natin, no? Lalong-lalo na itong mga araw na ito na napakaligalig din ng ating mundo para sa ating assignment. Every day, kahit na hindi mo nararamdaman yung kirot ng iyong spiritual tapilok, let us practice silence, no? The sacred silence. Kahit na 10 minutes bago ka matulog, 10 minutes pagising mo sa umaga, para lang damhin mo yung pagmamahal ng Diyos sa iyo. Hayaan mong mag-float ka sa kanyang pagmamahal upang mas makalakad ka patungo sa kanya sa pamamagitan ng pagmamahal
at paglilingkod sa kapwa. Para po sa ating panalangin, pamumunuan po tayo ngayon ni Dr. Annette. Patuloy po nating damhin ang presensya ng Panginoon sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Amen. Lord, heto po kami, pumapalaot sa dagat ng buhay. Feeling, alam namin, Lord, ang diskarte ng buhay. Mas gusto namin madali, mabilis. Pero kapag sinasalpok na kami ng alon ng problema, kulog at bagyo ng sakit at bighati, kagaya ng mga alagad, mas kita namin multo ng mga maling desisyon kasi nag-shortcut kami, Lord. Multo ng konsensya dahil mabilis kaming humatol, bumigay, mabilis magalit. Multo ng mga pabugso-bugso naming salita na nakasakit ng damdamin. Kaya heto, Lord, nababalutan kami ng takot. Salamat o Jesus. Ikaw na ang sumigaw. Huwag kayong matakot. Narito ako. Lord, gaya ni Pedro, gusto din naming lumapit sa iyo. Gusto din naming makalakad sa ibabaw ng dagat ng buhay. Dinig namin ang imbitasyon mo, O Jesus. Halika. Kaya lang, Lord, madali kaming mahawi ng hangin. Hangin ng pagmamadali, hangin ng pagkamakasarili, nalilig-halig kami. Pag wala kaming pananampalataya sa iyo, nawawala ang tingin namin sa iyo, O Jesus. Mas nakatuon ang aming mga paningin sa dami ng alon at mga magkasalungat na hangin at kulog sa kalooban namin at sa aming paligid. Nilulubog din kami ng aming mga sarili sa madaming bagay. Puro go, 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 busy, busy. Abala sa trabaho, naghahabol sa pag-aaral at iba pang bagay na hindi naman masama. Oo, mabuti naman ang mga ito, datapwat hinahawi kami ng aming mga paningin sa iyo, O Jesus. Nakatuon na kami sa sarili naming kapakanan. O Jesus, sagapin mo po kami. Isakay mo po kami sa bangka mo, O Panginoon. Patawarin mo po kami sa aming mga mapangahas na pamamaraan, sa aming pagmamadali at pagkamakasarili at pag-aalinlangan. Salamat, O Jesus, inaabot po ang iyong kamay at naririto ang aming mga kamay, inaabot din namin sa iyo. Salamat, O Jesus, sinasagip mo kami lagi, binibiyayaan ng pananalig, pagtitiwala sa iyong pamamaraan. Tulungan mo po kami na lumutang sa dagat ng iyong pag-ibig at grasya. Salamat, salamat, O Jesus, sa iyong presensya. Kasama mo, gusto din po naming maglayag at manatili na nakatuon sa iyo, O Diyos. Sa iyong ngalan, O Jesus, ito ang aming samot dalangin. Amen. Amen. Sumainyong Panginoon, At sumaiyo rin. pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Maraming salamat po, Dr. Annette, sa napaka-heartfelt na prayer that summarizes our reflection for today. At maraming salamat din po, Judge Jovay, no? Napakasaya po na nakasama ko kayong magnilay dito sa napakaganda at very rich na ebanghelyo natin for the 19th Sunday in Ordinary Time. Sana po kahit papano ay nakatulong itong mga pagninilay natin para sa ating spiritual therapy sa paglalakbay natin at pagsunod kay Kristo. At samahan niyo po kaming muli sa darating na linggo para sa panibagong episode ng Men of Light. Kami po ngayon ang inyong nakasama sa pagninilay, Father Justin Gatos po,
na nagsasabing ipagdasal po natin ang isa't isa. Jovay Rosario Mercado po, be the salt of the earth and the light of the world. Net Bukanig po, magsimba po tayo, the best spiritual therapy.